Ito pong kaso po na ito ay nai-report po sa AKG ng pamilya noon pong March 30 at around 5:30. Immediately po ang anti-kidnapping group ay inactivate po kaagad yung kanilang anti-kidnapping action team to focus on this case. The Chief PNP immediately ordered the activation of a Special Investigation Task Force led by Lieutenant General Edgar Alan Ocubo, our Chief PNP for Investigation, and Director CIDG to lead the investigation and supervise the investigation with respect to this case. The first ransom demand was made on March 31, 2025. Immediately after the activation of the SIDG, forwarding and backtracking of CCTV immediately initiated by members of the SIDG. Shown on the screen are the timeline and the result of forward and backtracking of CCTV from the time the Lexus GUO 555 owned and driven by the one of the victims, Armani Pabilio, was seen arriving at around 10:25 a.m. of March 29. Same vehicle was monitored leaving the premises of Phil Nation at around 1:54 p.m. of March 29, 2025 and passing through Flying Bee gas station, Barangay Libtong, May Kawayan, Bulacan around 2:09 of March 29, 2025. The Lexus was seen passing by Santa Catalina Street and entering Villacor Village around 2:13 p.m. of March 29, 2025. Next. Shown on the screen ay makikita po natin yung sasakyan po ay dumating po dyan po sa may Villacor Village ng around 2:18 p.m. At makikita po doon sa pangalawang video na lumabas po si Armani Pabilio at nakita po siyang naglakad at bumalik po sa sasakyan bago po ito umatras papunta po sa Marta Street. Papasok po sa Marta Street. Makikita po natin, aatras po yung sasakyan. Papasok po sa loob po ng Marta Street. Next. Nakita po natin, nakapark po yung sasakyan sa harap po ng number 345 Marta Street ng around 2:21. Thereafter, makikita po natin itong babae po na ito na pinaniniwalaan po natin si alias Kelly na nakipag-usap po sa occupant po ng Lexus before nakita po na bumukas po yung gilid po ng Lexus at pumasok na po si Kelly, although hindi po nahagip ito sa CCTV dahil nag-loop na po yung CCTV. Bago po yung March 29 po na yan, nakita din po si alias Kelly leaving the apartment nung hapon po ng March 28, 2025. Next. Makikita din po natin, same day po, dumating po sa Marta Street ang Redford Everest kung saan lulan po si David Tanliao at makikita po doon sa pangalawang video, pumasok po siya sa loob ng mga around 3:33 p.m. po. And then makikita din po dito habang nakapark po yung Lexus ay makikita po na hagip po si David Tanliao na papasok po ng apartment 345. Next. Makikita po around 3:39 p.m. po ng March 29 ay umalis po ang Lexus sa Marta Street po. At na-monitor po siya around 3:37 po. Nagbabayad po siya sa toll booth po ng NLEX Tambugong at iba na po ang nagmamaneho. Ito pong nagmamaneho po na ito ay si Richardo Austria David na po. Next. Na-monitor po natin siyang next na mga around 6:12 ng gabi po ng March 29 kung saan makikita po si Richard Austria na bumaba po sa Lexus at bumili po siya sa loob ng isang convenience store ng wipes at saka bag. And then makikita po ng mga around 7 po, nakikita po dyan ay naglalakad na po siya at pinark na po niya somewhere here yung Lexus at iniwan na po niya. Next.
Makikita din po dito sa ating screen na si David Liao. Ito po ay pinaniniwalaan natin si David Liao. Yung Fort Everest po ay nakitang nakapark din po ng mga around from 7 p.m. to 10:37 ng March 29, 2025 po. Makikita nyo naman po sa ating mga timestamp. Next. April 8 po, na-recovered na po, abandon itong GUO 5555 na pag-aari po ng ating main victim po na si Ginoong Anson Tan. Makikita po dito na around 12:25, advance po kasi ng 1 hour yung CCTV po ng kapitbahay. Nakikita po yan na lumabas po yung Fort Everest po na yan na mga madaling araw po ng April 28 po yan. More or less mga 11:22 po yan. At na-monitor po siyang lumabas po dyan sa may barangay Langka, May Kawayan. Southbound po yan, palabas po ng Bulacan AOR. Ayun po yung sasakyan niya. At the following day po, April 9, nakita na nga po ang bangkay ng 2 biktima na nakadampo sa Sitio Udjongan, Barangay Macabud, Rodriguez, Rizal. Next. Backtracking po ng CCTV po natin ay dahil nakita po natin nandun po nagpunta yung Lexus. Nakita po natin ito po si Richardo Austria at mapapansin nyo po na yung suot po niyang sombrero nung pumasok po siya doon sa isang convenience store bago po niya iwanan yung Lexus ay pareho po ang suot niya na sombrero na nakinunan po ng March 16 at kasama po niya dyan si Raymart Katikista. Nagkaroon po ng insidente po dyan kung saan nabangga po nila itong gate po ng kanilang kapitbahay at napicturan po sila dyan ng kanilang kapitbahay. Next. Ito po ang nag-udyok po sa atin para mag-implement po tayo ng search warrant on April 16 at base po sa result po ng ating search warrant ay nag-match po yung sapatos po ni Ginoong Pabilio pati na rin po yung sapatos as confirmed ng kanyang pamilya. Na-recover din po natin yung sapatos ni Ginoong Anson Tan as confirmed by the family. Nakita rin po natin yung postal ID ni Ginoong Richardo Austria, pati na rin po ang isang receipt ng Palawan Express kung saan ang sender po ay si Ginoong Austria. Ito po yung bahay kung saan nakita po natin na nakapark po dyan sa may harapan yung Lexus na pinakita po natin kanina. At ito pa rin po yung ibang mga na-recover po natin during the implementation po ng search warrant at iba-iba pong plaka na makikita po natin, pati na rin po itong mga bonnet at pati na rin po itong mga helmet. Maliban pa po dito sa mga articles po na subject po ng ating search warrant. April 18 po, nahuli na po si Ginoong Richardo Austria and Raymart Katikista during hot pursuit operation conducted at Purok sa Buton, Barangay 4, Rojas, Palawan. Na-recover din po yung Ford Everest NEJ 735 kung saan ito po ang ginamit sa pagtapon po ng bangkay ng 2 biktima sa Rodriguez, Rizal. Nakita po siya at na-recover dyan po sa may Isitan Recto on April 18, 2025. The following day po, April 19, ay sumurrender po si Ginoong David Tan and he executed an extrajudicial confession with the assistance of his lawyer admitting his participation sa pagkidnap at pagpatay kay Ginoong Anson Tan and his driver Armani Pabilio. The same day po, April 19, ay nagsagawa po tayo ng inquest proceeding presided by the Special Assistant State Prosecutor po ng Department of Justice sa opisina po ng AKG. Ito po yung mga forensic evidence po na na-recover po natin doon po mismo sa number 345 Marta Street. Nag-match po ang mga fingerprints po ni Richardo Austria, ni Raymart Katikista, at saka ni David Tauliao doon po sa mga na-recover po na mga ebidensya. Yung pong envelope na puti at saka yung pong Meralco bill at saka 2 bonnet na nag-match po sa DNA po profile ni David Tauliao at saka ni Raymart Katikista.
yung DNA din po ni Richardo Austria match the DNA specimen na na-recover din po natin doon sa helmet na nasa motor po na pag-aari po ni Ginoong Austria. Yung mga spoon at toothbrush din po ay nag-match din po sa DNA ng biktimang si Armani Pavillo, pati na rin po si Richardo Austria. Ito po ay nagpapatunay at malakas na ebidensya po natin na ito pong mga victims po natin at ito pong mga suspect ay nandoon po sa loob mismo ng number 345 Martha Street. Kaya naman, nung pakibalik, nung April 30 po ay nag-submit po ang AKG po ng urgent motion to admit evidence para po ma-submit po natin itong mga kopya po ng 10 prints and fingerprint specimen dito pong mga suspect, pati na rin po yung mga DNA as process po ng ating forensic group. Next. Ito na po yung mga suspects natin na pinaniniwalaan po nating main players or mainly responsible sa pagkidnap at pagpatay po kay Ginoong Anson Tan. At pinaniniwalaan po natin na ito nang si David Tan Liao ang nagsilbing mastermind at ito tamang si Gong Wen Lee alias Kelly po ang lumalabas po na mga kanyang co-mastermind. At ito pong tatlo po na ito ang lumabas po na muscle men, support team at accomplices po ni Kelly at ni David Tan Liao. Sino po ba si David Tan Liao? Si David Tan Liao po ay isang Chinese national na pinanganak po sa Nannan City, Fukien, China. Pumasok po siya sa Pilipinas noong 1996 under the name of Xiang Jiaoxiao. Yung uncle po niyang si Yun Ming Shan ang nag-registered sa kanya sa NSO noong 1997 using the name Michael Agad Yung. He was arrested by NBI in 2009 for kidnapping. Kaya noong 2016, he applied again for late registration of his birth under the name of David Tan Liao. Siya po ang nagmamay-ari ng travel agency na Longxiang at Longxiang Law Firm na matatagpuan po sa Severino Reyes, Santa Cruz, Manila. He has a previous arrest record po noong 2022 for serious illegal detention and attempted robbery in Muntinlupa. Sino naman po si Anson Ke, ang ating biktima? Siya po ay isang Chinese national born in Guangzhou, Fujian, China. Moved to the Philippines in 1985 at siya rin po ang founder of Ellison Steel and known as the Steel King. Ipapakita po natin ngayon kung ano po ba ang koneksyon ni David Tan Liao and Anson Ke. Matagal na po silang magkakilala. Bago pa po kidnapin si Ginoong Anson Tan ay matagal na po silang nagkakakilala at nagkakasama sa mga functions po as proven by these pictures po. Makikita po sa pictures na magkatabi po si Ginoong Anson Ke at David Tan Liao sa isang pagtitipon at meron din pong pagtitipon kung saan pareho po silang sumumpa bilang miyembro po ng isang Filipino-Chinese chamber po. At pinaniniwalaan po na itong si Anson Ke at David Tan Liao ay mga aktibong members po ng Tong Guan Tang Mason, a lodge that operates within the Filipino-Chinese community. So ang sinasabi po natin dito ay ito pong si Anton Tan o Anton Ke at ito pong si David Tan Liao po are moving within the same circle in the Filipino-Chinese business community po. So talagang magkakilala po sila matagal na at ito ang tinitingnan nating dahilan kung bakit talagang papatayin po ni David Tan Liao itong si Ginoong Tan dahil kilala po siya in spite of the fact na siya na po ay nagbayad na po ng ransom. Next. Sino po ba si Gong Wen Lee alias Kelly na tumatayo pong co-mastermind dito po sa kaso po na ito? Siya po ay native of Hunan, China. Siya po ay na-charge ng kidnapping o ikaka-aresto ni alias Kelly. Next. At ito na nga po, itong si Jonin Lin, ito pong si Richardo Austria, Richard Tan, at si Katikista, ang kanilang mga accomplice nung kanilang pinatay
itinapon ang mga bangkay po ng biktima noon na natagpuan noong April 9, 2025. Ayan po yung patunay na ito pong si Austria at si katekista ay nandun po mismo sa bahay nung number 345 ilang linggo bago po dinala po doon at doon hineld captive at pinaniniwala ang pinatay ang dalawa nating biktima. Kung matatandaan niyo po, sinasabi po natin noon pa na ito pong kidnapping case po ni Ginoong Anson Tan at nakasama na rin na biktima, si Armani Pabilio. Hindi po ito yung dati natin na mga kidnapping case kung saan snatch and grab ang ginagawa, hinaharang ang sasakyan, pasapilitang dinudukot at inaabdak ang mga biktima at magdedema ng ransom at i-deliver sa kanila, palit ulo at i-release po ang mga biktima. This time around po, ito pong kaso po na ito ay naging napakahirap pong imbestigahan on the part po ng SITG dahil dumaan po ito sa money trail at pinaghirapan po talaga itong imbestigahan ng SITG, ng CIDG, ng ACG, ng AKG, kasama po yung ating Anti-Money Laundering Council, yung ating pong Presidential Anti-Organized Crime Commission, and of course, yung ating National Security Council. Some of you might be asking bakit po na-involve ang National Security Council. Later on, we will show you one example why the NSC was part of the investigating unit. Nandito po ngayon, nakikita po natin na ang ransom money po na binayaran mula po March 31 to April 8 po to 2025 ay dumaan po sa dalawa pong junket operator po, which is Nine Dynasty Group at yung White Horse Club na nag-ooperate po sa mga majority po ng casinos dito po sa Pilipinas. Hindi lang po dito sa Metro Manila, pati na rin po sa ibang bahagi po ng Visayas. So, yung ransom money po na inutos po ng kidnappers po na i-deliver po o i-deposit po, ang nag-deposit po ng pera ay mismo yung anak po ng biktima na sa Ginoong Alvin Ke. At ginamit din po niya ang kanyang bayaw o yung son-in-law po ni Ginoong Anson Tan, ni Pansel Yang, para po i-transfer. Ito pong mga pera po na ito at dinala po nila at idinaan po nila sa dalawang junket operator, isa po sa Dynasty at isa po sa White Horse, at idinaan po dito po sa mga accounts po na ito. Kung mapapansin niyo po, ang mga date of transaction po, March 31, dito po sa pangalawang account po, ay multiple po ang naging transaction po. April 2, 3, and 4, pumasok po siya sa account JD 9199 at na-identify po natin na ang account owner po niyan is si Deng Zhengji. Ito rin po ay pinasukan din po na account sa pangalan po ni Lin Ning. Pinasukan din po ito mula po kay White Horse, pinasok po sa account po ni Lu Gui bago po niya ito i-transfer using the Dynasty, Nine Dynasty, at ipinasa po pinasa rin po sa kanyang account, sariling account, bago niya po ito ipinasa sa iba at eventually, ito pong mga accounts, e-wallets po na ito ay ipinasa po sa crypto wallets. Mamaya po ay i-explain maigi po ng ACG at mga representative po ng AMLA kung paano po na i-transfer from one e-wallet to another, ito pong mga pera po na ito at hanggang ma-transfer po siya sa crypto wallet. So ganyan po ang nangyari po sa pera na ransom. Some of you might be thinking saan napunta yung pera. So nandito po lahat napunta yung pera from the time ng first demand was made nung March 31 and the last payment was made nung April 8 po ng madaling araw, hoping na i-release po nila si Ginoong Anson Tan, but sadly after po ibinigay nila ng umaga po ng April 8 ay nawala na po sila ng contact sa mga kidnappers at hindi na po nila na-contact ito at hindi na po ito kumontak hanggang mabalitaan na po nila na natagpuan na pong patay ang dalawang biktima sa Macabod, Rodriguez, Rizal. So later on, ipapa-explain po natin, i-explain po ng ACG po kung saan po, paano po at naging manner po ng pag-transfer. What is significant here
is the one I mentioned earlier, na yung isang account po dito, pa-click yung hyperlink. Yung isang account po dito ni Lin Ning, nakasama din po doon sa pinagdaanan din po ng ransom money. Sometime on June 7, 2023, si Ling Nim ay nagpadala po ng malaking amount ng pera through e-wallet kay Ni Jingyu. Ito pong pangalan ni Ni Jingyu ay nag-appear po sa isang newspaper report po published noong February 26 na in-identify po siya as one of the individuals apprehended by the NBI for espionage. Next. Ano po ba ang profile nitong Nine Dynasty? Ang nagmamay-ari po ng Nine Dynasty ay isang Mark Ong, na isang Chino na ang nasa likod ng Nine Dynasty. Ang kanya pong totoong pangalan, Li Duanguang. Siguro po pamilya po sa inyo yun. Later po, ipapakita po natin sino po siya. Mula po sa Fujian, China. Lumipat po siya sa Pilipinas noong 1991 at nagtayo po ng maraming kumpanya na related po sa gaming, IT, real estate, and of course, cryptocurrency. Iba-iba pong aliases ang ganyang ginagamit at ginagamit po niyang front ang ibang mga companies para itago ang kanyang illegal na operation. Ang Nine Dynasty ay hindi po ordinaryong casino. Siya po ay nag-ooperate sa iba-ibang bansa kagaya po ng Cambodia, Japan, South Korea, Thailand, and Vietnam. At ito po ang kanyang mga activities at mga negosyo po. Sugal, pera padala, crypto exchange, at lahat po yan ay dinadaan sa sarili po nilang Nine Dynasty e-wallets na wala pong lisensya mula sa BSP at hindi rin po rehistrado sa Anti-Money Laundering Council. Gumagamit din po sila ng over-the-counter system para itago ang pinagmulan ng pera doon na as proceeds ng mga illegal, ng mga illicit activities at doon po pumapasok sa Nine Dynasty Group. Next. Ito po si Li Duanguang alias Mark Ong na nagkaroon po ng botohan noon sa Senado para po i-approve ang kanyang naturalization. With the vote of 19-1, isa lang po si Senator Risa Hontiveros ang umobject po para siya po ay bigyan ng naturalization po. Even sa House of Representatives na hindi bababa pa ang 200 ang members po ay inapprove po ang application po ni Duanguang for naturalization. Kung matatandaan nyo, no less than our President vetoed this bill on April 11, 2025, citing warnings from national agencies about Wang's character and potential risk to national security. Li Duanguang is the man behind Nine Dynasty Group. Ito po yung mga ilan sa mga legal actions pong gagawin po natin against Nine Dynasty and White Horse. Some of you might be asking po, bakit itong dalawa lamang po ang ating iniimbestigahan? Hindi po natin sinisingle out ang White Horse at Nine Dynasty. It so happened na dito po sa kaso ni Anson Tan at ni Army Pabilio ay sila po ang ginamit na conduit para ipasok po at linisin yung ransom money. At maliban po dito sa kaso po ni Anson Tan ay meron pong mga kidnapping cases in 2024 kung saan the same scheme po ang ginamit na ang pera po ay pinasok po sa Nine Dynasty, ipinasok sa isang wallet at ipinasok sa ibang wallet hanggang i-convert po siya sa cryptocurrency. So ito po ang possible po nating action na i-revoke po ang Junket Operators Authority to operate dahil obviously po yung kanyang activities po ay is beyond the authority and license extended to them by the regulatory office of our government. And of course, i-revoke din ang junket agreement with the casino where they are operating. We will also be considering and working for the freezing of assets and confiscation. Kasama na rin po dito yung mga pondong konektado sa kidnap for ransom
money laundering, kabilang na rin po ng digital or virtual assets or commonly known as cryptocurrency. Kukumpiskahin din po natin ang kanilang mga ari-arian, maging ito man ay tangible or virtual, kabilang na po ang forfeiture ng assets o katumbas na halaga nitong kanilang mga ari-arian at mga proceeds na nakuha po sa kanilang illegal activities. For our criminal actions po, pinag-aaralan po ngayon ng SITG, katuwang po ang AMLA, ang pagsasampa po ng money laundering cases laban po sa Nine Dynasty at White Horse at sa lahat po ng personalidad na maaaring sangkot sa pagtanggap, pagpapadala o pag-convert ng ransom money in relation po dito po sa kaso ni Anson Tan. So that ends my presentation. So we will be opening our